Sandaling oras lang ang kailangan ko, Jasmine. At kapag naibigay mo yun sa akin, ako na ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Lumilikha ng sariling kapalaran ng bawat buhay at patuloy sa paghanap ng katotohanan at kahulugan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jasmine sa ating dulang sa kanyang panahon. Pre, yung babaeng pumasok sa gate ni na Miguel, sino yan? Si Jasmine yun. Yung nag-iisang anak nila ni Norma. Ganun ba? Gandang babae, ha? At matalino, paring Anton. Scholar ba naman sa isang sikat na state university? Ang alam ko, pre-law ang kinukuhang kurso. Uy, Bigat, no? ibig sabihin, mahusay palang pagpapalakas sa kanya nila Miguel at Norma. Oo, pare. pero may pagkasuplada nga lang. O baka naman mali lang ako ng impresyon sa bata niya dahil sub-sub nga ang ulo sa pag-aaral. Manang-mana sa mga magulang na hindi na magawang makipagkapwa dahil sa sobrang abala sa kanilang maliit na kantin. Siguro nga, baka mali ka lang nakakala. Bakit, pare? Kursunada mo ba? Ha? Kursunada mo? Sige na yan naman eh. Kung ano ay mapasok sa utak mo eh. Paano po, Nay? Oh, ba't ganyan ang itsura mo, Jasmine? Ba't... Sino ba kinainisan mo? Yun po kasing kainuman ni Mang Lito. Oh. Doon sa tindahan. Kung makatingin, para na akong hubaran. O bakit hindi ba taga rito at hindi mo kilala sa muka? Parang Anton pong narinig kong itinawag sa kanya ni Mang Lito sa pagitan ng pag-uusap nila. Habang papalayo ako doon sa kanila. Anton? Kamong pangalan, anak? Opo. Bakit bigla po kayo namutlay, Nay? Kilala po ba ninyo yung Anton na yun? Hindi. Paano ko makikilala yon? Hindi ko pa naman nakikita ang pagmumukha. Malaking lalaki po siya, Nay. Malaki rin po yung pangangatawan. Pero kayong manggi ang kulay ng balat. Kulot po yung buhok nun. Oh, Diyos ko. Ang mga description sinabi ni Jasmine. Si Anton nga kayang kainuman na inilito sa tindahan. Kung totoong kutob ko, nakalaya na si Anton. Alam mo, anak, kapag nakakasalubong ko yung batang yon, ay gusto ko siya yakapin at halikan ng halikan. Pwede nyo na bang gawin yun, ha? May karapatan kayo. Ay, anak, ayoko rin naman guluhin yung isip ng bata. Kaya kontento na akong nakikita na siya kahit papaano. Jasmine, sandali lang. Sabi ko na nga ba, ako yung kanina pa sinusundan ng mamang to eh. At tinawag pa ako sa pangalan ko. Sige lang, lumapit ka para masubukan mong hapdi sa mukha mo ng pepper spray na hawak ko. Nazim, nakikiusap ako. Pagbigyan mo na ako. Gusto lamang kitang makausap kahit sandali. Oo, pero ubusin ko muna sa mukha mong pepper spray na to. Ha? Kamkarin ka mga pepper! Kamkarin ko ng mata ko! Tama na! Mabsing na mata ko!
gagawa ng aksyon laban sa kanya? Ako na ang bahala. Pupunta ako sa bahay nila. Kakausapin ko sa tungkol sa ginawa niya. Ay! Ang gusto ko, ipablatter na lang natin siya. Para kung ulitin man niya yung ginawa niyang pangaharang sa akin kagabi, may dahilan ako para damputin na siya ng mga pulis. Anak, paubayan mo na sa tatay mo ang bagay na ito. Malulutas na ito. Maniwala ka sa kakayahan ng iyong ama. Pero natatakot nga po ako sa kaligtasan ko sa taong yun. Hindi natin alam kung ano tumatakbo sa utak nun. Paano kung may masama nga siyang balak sa akin? Lalo na narinig ko sa labas o kalalaya lang pala sa bilangguan. Isa lang ang tinitiya ko sa iyo, anak. Wala siyang masamang binabalak sa iyo. Kaya huwag mo siyang pag-isipan ng masama. Bakit ba ganun? Tayo naman Bakit ba sa pakiramdam ko, siya pang binibigyang katwiran ninyo ni Inay sa ginawa niya pangaharang sa akin sa dilim? O baka natatakot kayo sa kanya? Dahil isa siyang ex-convict! Ikaw, paring Anton, kung ano ba plano mo Basta kukunin natin siya sa parang hindi siya masasaktan. Ingatan mo, pare. Teka, kailan natin siya dudukutin? Bukas ng gabi. Abangan natin ang pag-uwi niya galing sa eskwelahan. Miguel, hindi tayo naging handa sa ganitong pagkakataon. Handa man tayo o hindi, talagang darating ang ganitong pagkakataon, Norma. Huwag naman sanang maging mapusok si Anton. Pero sino ba tayo para ipagkait ang kanyang mga karapatan? Teka, sandali lang! Bakit ba ginagawa niyo sa akin? Iwan niyo ko! Sumunod ka lang sa mga sasabihin namin. Hindi ka masasaktan, Asmin. Tama si Lito, Asmin. Para hindi tayo magkaproblema. Sumama ka sa amin ng maayos. Ikaw na naman? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Bakit ba ginugulo mo ang buhay ko? Sandaling oras lang ang kailangan ko, Asmin. At kapag naibigay mo yun sa akin, ako na ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Anton? Anton? Bakit ganyan ang ayos ng upo ko? Anong ginawa mo sa kanya? Sige na, pare. Ha? Alisin mo na yung tape sa bibig ng anak ko. Saka sa mga kamay niya. Pagkatapos pwede ka na umalis. Kami na ina yung bahala sa kanya. Sige. Ikaw, huwag ka malikot, Yan. Pare, abisuhan mo na lang ako ulit kapag may papatrabaho ka, ha? Yes. Teka lang. Apo? Anak? Anong ibig sabihin ng mga salitang yun na narinig ko mula sa inyo? Ako ang tunay mong ama, Asmin. At ang iyong ina, isa ring bilanggong katulad ko. Pero minalas siyang mapatay sa isang riot sa loob ng correctional bago sana siya lumaya. At ako, Apo. Ako ang lola mo. Alam mo bang sabik na ako mayakap at mahagkang ka? Hindi. Hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Ang gusto ko lang naman, kilalanin mo rin ako bilang isang magulang. Mahalin at irespeto. Katulad ng atensyon at paggalang na ibinibigay mo kina Miguel at Norma. Yun lang ang takay kong gustong madama, anak. Tama ang iyong ama, Apo. Sapat na sa aming kilalanin mo kami na kahit konti,
magkaroon din kami ng puwang sa puso mo. Dati rin kaming mga bilanggo ng tatay mo, Hasmin. Magkakasama kaming nasangkot ni na Anton at ng iyong ina sa isang syndicated staff. Nauna lang kaming lumaya sa kanila dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ayun nga, pinaubaya kanila sa puder namin. At nalungkot din ako nung mabalitaan ko yung pagkakapatay sa iyong ina sa loob ng koreksyonal. Ang sakit. Dahil kung paano ko palang binubuo ang pagkatao ko. May madilim na bahagi pala ng buhay ko sa nakaraan na parang multong nakasubaybay sa akin ang hindi ko alam. Wala namang mababago sa mga pangarap mo. Ngayong alam mo na ang katotohanan, anak. At wala ring mababago sa panig namin ng iyong itay, sa pagmamahal na inukol namin sa iyo. Ikaw pa rin ang pinag-aalayan namin ng aming mga pagsisikap. Kung sana nga madali pa rin ako makapamumuhay sa kabila ng aking mga natuklasan. Parang nagulo na sa akin ang lahat. Pakiramdam ko, punong-puno ang utak ko ng mga negatibong kaisipan. Hasmin? Anak? Dumating po ako sa realisasyon na napakapalad ko pala dahil may mga taong kagaya ninyo na nagmamahal sa akin. Gusto ko pong magsimula tayo ng magandang ugnayan. Kasama po si Lola. Itay. Totoo ba yung narinig ko? Apo? Na ngayon ay mayayakap na kita ng totohanan at mahahag ka ng mahahag ka. Opo, Lola. Malaking bahagi po kayo ng pagiging tao ko. At hindi ko yung dapat ipagkait. Lalo na sa sarili ko. Apo ko. Maraming salamat, anak. Pinaligaya mo kami ng lola mo. Wala kaming hinangad kundi ang mga ganitong sandali na makasama ka at mayakap. Kaya tagal naming inasam ang pagkakataong ganito. Hindi na po ako mawawaglit sa inyo ni Lola, Itay. Dahil kasama ni na Tatay Miguel at Nanay Norma, iisang pamilya na po tayong lahat. Sama-sama po nating tatanuin ang isang bagong hinaharap. Ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay pagtanggap, kung saan ang mga sangkap nito ay mahalaga sa pagpapatatag ng mga damdamin upang matugunan ang mga katulad din na damdamin ng ating mga binamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kung ganun, totoo nga. Daniel, bakit naman? Bakit nang pinasok ang masamang gawain yun? Masama lang ito kapag nahuli. Leticia, dahil sa trabaho kong ito, umasenso tayo. Hindi ko kailangan na sensong yan kung galing sa masama. Daniel, please. Iwan mo na masamang gawain yun bago ka pa papahamak. Huwag mo naman sayangin na pagiging teacher mo. Hindi, Leticia. Ngayon pa? Ngayon pang nalasap ko na ang kaginawang matagal ko nang gustong maranasan? Hindi ko ito iiwan! Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Mapalad ang mga taong nakatatapos ng pag-aaral, nagiging titulado sa kabila ng kahirapan. Kaya naman nakalulungkot kapag ang kanilang propesyon ay hindi nila napanghawakan. Ito ang naging karanasan ni Daniel sa ating dulang sa kanyang panahon. Wow! Ang gandang damit at sapatos. Para po sa akin to, Tay. Siyempre, anak. Ikaw lang naman ang prinsesa namin eh. Thank you po. At ito naman, para sa'yo, Leticia. Oh, ganda bestida. Mukhang mamahalin, ah. Actually, medyo mahal nga. Pero ayos lang. Basta ang mahalaga bagay sa'yo. At saka, malaki naman ang kinita ko kahapon eh. Kaya nga pati si Inay, ipinamili ko. Matapos ako mamili ng mga damit natin. Naku, Jack, matutuwa si Inay Pilang. Tay, isusukat ko po muna yung mga damit ko, ha? O sige, anak. Ah, Daniel, hindi ko alam na may ibang trabaho ka. Bukod sa pagtuturo. Hindi mo nabanggit sa akin yan. 3 days pa lang ito, Leticia. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Yung tungkol sa sideline ko. Pera ito, ha? Aba, noong nakarang linggo ibinili mo ako ng damit at grocery. Ngayon naman, binibigyan mo ako ng pera? Ayaw niyo nun, Nay. Nabibigyan ko kayo kahit papaano ngayon. Hindi naman sa ayaw, anak. Nagtataka lamang ako. Dahil ang alam ko, malayo pa ang sweldo mo sa pagtuturo. Malayo pa nga po yun. Pero, Nay, hindi naman po ito galing doon. Kasi yung kita ko sa pagtuturo, kulang pa sa pamilya ko eh. Sana nga po, hindi na lang itong tinapos ko. Sana yung ibang kurso na lang. Yung mas malaki ang kita. Nako, ang anak na ito. Dapat nga magpasalamat ka sa Diyos. Dahil kasangkapan ka niya sa pag-akay sa mga kabataan sa tamang landas ng buhay. Nay, kunin niyo na po itong pera para makauwi na po ako. Gagawa pa ako ng lesson plan eh. O siya, sige, Daniel. Salamat ha. At sana, ipagpalain ka ng Diyos dyan sa bagong sideline mo. Abay, ginulat niyo ako sa pagparito niyo, Sir Daniel. Sabi ko naman po sa inyo pupunta ako dito. Akala ko nagbibiro lang kayo pasensya na kayo dito sa bahay namin At medyo maliit at magulo. Hindi naman po mahalaga ang bahay. Ang importante,
Yung may bahay. At saka, itong bahay nyo, maaari nyo itong palakihin. At pagandahin, Mang Berong. Naku, sir, hindi ko magagawa yun. Napakaliit lang ng kita ko sa paglilinis ng eskwelahan. Mang Berong, bibigyan kita ng ibang trabaho dito. At talagang, kikita ka. Talaga, Sir Daniel? Oo. Kung papayag kang maging assistant ko. Abe, sige ho, sir. Basta't kikita ako. Alam niyo po, Nay, ang daming bumibilib kay Tay na mga kapitbahay natin. Bakit daw, anak? Kasi po, bukod sa mahusay siyang teacher, ang sipag pa po niya. Kaya daw po, napalakihan na po niya itong bahay natin at ang ganda pa. Ay, bakit po nagbuntong hininga kayo? Hindi po ba kayo natutuwa na maraming bilib kay Itay? Natutuwa. Nagtataka lang ako, anak. Po? Dahil masyado malaki ang kita ng tatay mo sa sideline niya. Ayaw naman niya sabihin sa akin kung anong iba pa niyang pinagkakakitaan. Kasi kapag tinatanong ko siya, halata ko, naiinis siya. Oh, eto ang sorpresa ko sa inyo. Wow! Mabahaling alak at mukhang masarap. Ibig bang sabihin, Boss Kiko, magiinuman tayo ngayon? Natural. Alam ka namang titigan lang natin itong masarap na alak na ito. Premyo ko yan sa inyong dalawa ni Berong. Dahil masipag at mahusay kayong tauhan. Sandali, Boss. Bibili ko ng pulutan natin. Oh, but di na kailangan. Marami akong inihanda dito sa bahay. Wow! Wala na palang problema, Sir Daniel. Totoo man na lang tayo. Tama. Pero huwag kayong magpapakalasing, ha? Dahil baka sa kalasingan nyo, maikanta ninyo ang grupo natin. Boss Kiko, hindi mangyayari yun. Kami pa? Nanay Pilang, maupo ho kayo. Salamat, Leticia. Gabi na po Hindi ho ba kayo nahirapan sa pagpunta rito? Ay, hindi naman, anak. Nagpahatid ako sa tricycle. Si Daniel nga pala. Wala pa ho Ano? Wala na namang pasok sa school ng ganitong oras, Ay, malamang ho, kasama na naman yun sa inuman ng amo niya. Natuto na ho siya maglasing, Nay. Mula ho na lumaki yung kita niya dahil sa kanyang sideline. Yun nga ang dahilan. Kaya ako naparito, Leticia. Gusto kong makausap ang aking anak tungkol sa nalaman kong pinagkakakitaan niya. Ho? Inay, bakit ho? Ano ho ba talagang sideline ng asawa ko? Kung ganun, tama ang hinala ko. Hindi mo alam. Talagang hindi ho, Inay. Dahil ayaw ho niyang sabihin sa akin Naiinis ho siya pag nag-uusisa ako. Nitong hulian sabi niya, sasakyan daw ho yung binibenta niya. Pero Inay, iba pa rin ho yung kaba ko. Leticia, anak. Hindi ko gusto ang pinasok ng aking anak. Mapapahamak siya doon. Sino naman ang nagsabi sa'yo ng kalokohang yan? Ang nanay mo. Si Inay? Oo. Nagpunta siya rito kagabi. Para sana kausapin ka. Isang mapagkakatiwalaang tao nagsabi sa kanya. Ngayon sabihin mo, Daniel. Totoo ba yun? Totoo bang shabu ang binebenta mo? Hindi lang sa school na pinapasukan mo, kundi maging sa iba pang lugar? Tumahimik ka! Ay, sinampal mo ko. Sa unang pagkakataon, sinaktan mo ako. Dahil masyado kang madaldal. Ang lakas ng boses mo. Kung
Daniel! Bakit mo pinasok ang masamang gawain yun? Masama lang ito kapag nahuli. Leticia, dahil sa trabaho kong ito, umasenso tayo. Hindi ko kailangan na sensong niya kung galing sa masama. Daniel, please. Iwan mo na masamang gawain yun bago ka pa mapahaba. Huwag mo namang sayangin na magiging teacher mo. Hindi, Leticia. Ngayon pa? Ngayon pang nalasap ko na ang kaginhawaang matagal ko nang gustong maranasan? Hindi ko ito iiwan! Daniel, kung ganon, iginalulungkot ko. Kung hindi ka aalis sa trabahong yan, kami ng anak mo ang aalis sa bahay na ito. Ayoko madamay kami sa magiging kapahamakan mo. Kaya aalis kami! Sir Daniel, eto na ang pera. Ang laki ng napagbentahan natin. Oo nga. Mas malaki ang kita natin ngayon. Walang kikilos ng masama! Ano yun? Mga pulis ito! Hayop! Napapaligiran namin kayo! Lagot, sir. Paano na tayo? Oh, anak, bakit malungkot ka? Parang gusto mo pang maiyak. Namimiss ko na po kasi si Inay. Ganon din naman ako, anak. Hindi na po ba natin siya babalikan? Kapag iniwan niya ang masama niyang trabaho, babalik tayo sa kanya, anak. Gusto ko lang naman kasi magbago ang tatay mo. Kaya natin pansamantala siyang iniwan. Leticia! Leticia! Si Lola Pilang po yun na ya. Oo nga. Buksan mo itong pinto, Leticia! Halika, anak. Puntahan natin siya. Leticia! Net! Nay? Bakit po kayo umiiyak, Lola? Ano ho nangyari, inay? Gabing-gabi ho napasugod kayo. Si Daniel, Leticia! Si Daniel! Dinakip ng mga pulis! Kasama ang janitor nila sa eskwelahan! Diyos ko! Asawa ko! Bakit po? Bakit po nila hinuli si Itay? Bakit po? Daniel! Leticia, salamat at pinuntahan mo ako. Sinaktan ka ba ng mga kumuli sa'yo? Hindi naman. Paano mo nalaman ang nangyari sa akin? Binalita ni nanay. Sinabi sa kanya na kaibigan niyang pulis. Si Inay? Nasaan siya? Tumaas ang blood pressure niya dahil sa nangyari sa'yo. Kaya hindi ko muna pinasama rito. Baka kasi kung ano pa mangyari sa kanya eh. Kasalanan ko ito. Sobra akong naakit sa salaping kikitain ko sa pagbebenta ng shabu. Hindi ako nakinig sa iyo. Ngayon, pati si Inay nadulutan ko ng sama ng loob. At ang masakit pa, nasira ang propesyon ko. Nadamay pa kayo sa malaking kahiyang ginawa ko. Sorry, Leticia. Sorry. Daniel, magpakabait ka rito, ha? Para makalaya ka agad. Magbabagong buhay tayo. Hihintayin ka namin. Ang ating anak. Ang salapi ay nilikha
upang gamitin ng tao. Hindi upang gumamit sa tao, dahil kapag yun ang naganap, ang tao ay mapapahamak sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin, ang kapal ng mukha niya. Sa anak ba natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang taong mapagmataas, kapag bumagsak ay lagapak. Ganito ang naging karanasan ni Elario sa ating dulang sa kanyang panahon. Lumabang ka! Tama na po, sir. Hindi po ako lalaban sa inyo. Magulang kayo ng babaeng mahal ko. Gago! Sir! Manloloko ka! Akala mo maniniwala ako sa mga drama mo? Hindi po ako naloloko, sir. Dapat po't malinis ang damdamin ko kay Sheila. Hindi ka ba titigil? Sir! Ayoko nang makita pa ang mukha mo, oportunista! Lumayan mo si Sheila! Kung gusto mong humaba pa ang buhay mo! Sir! Turuan mo pa ng leksyon ng lalaking ito bago natin iwan dito! Tyron, pamangkin. Kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa pong katawan ko. Sabi lang. Wala kang malay na makita ka na isang tricycle driver na kapitbahay natin. Matindi ang pambubugbog na ginawa sa'yo. Si Sir Hilario at ang tauhan niyang si Ogot, sila pong bumugbog sa akin. Bakit? Nalaman na ba yan tungkol sa inyo ni Sheila? Opo, Chang. At pinalayas na ako kagad at binugbog. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sana kasi noon pa, iniwasan mo na ang babaeng yun. Nagmamahalan po kami. At balak nga na po namin magpakasal na eh. Imposible ang gusto nyo. Baka ipapatay ka ng kanyang daddy. Napakasama ng ugali ni Sir Hilario. Kahit nga kaming mga tauhan niya, galit sa kanya. Pero, Chang, may dapat na ho akong panagutan kay Sheila. Hilario, bakit mo naman ginawa yun? Ano ba yun, Esmeralda? Huwag ka na magkaila. Nakarating na sa akin ang balita ng pambubugbog ninyo ni Ogot kay Tyron. Yun pala. Alam mo na rin pala. Sobra ka naman. Pasalamat nga sa't binuhay ko pa siya. Pero sa susunod, talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin, ang kapal ng mukha niya. Sa anak ba natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Pero may dapat na siyang panagutan sa ating anak. Ano sinabi mo? Aray ko. Iwan mo nga ako, Hilario. Nasasaktan ako. Nakakalimutan mo na yata kung sino sinasaktan mo. Ayan. O ngayon, ulitin mo ang sinabi mo. May dapat ng panagutan si Tyron sa ating anak. Dahil buntis na si Sheila! Sheila! Sheila, buksan mo ang pinto!
Daddy, bakit po? Walang nga ka! Daddy! Ba't niyo ako sinampal? Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit mo ko sinuway? Nagpabuntis ka sa dati nating driver! Mabait po si Tyrone. Mabuti siyang tao kahit mahirap lang. At nagmamahalan po kami. Paano niyo ba maunawaan yun? Tumigil ka! Ito ang tandaan mo, ha? Hindi mo na makikita pa ang lalaking yon. Daddy, wag! At pagkatapos ko sa kanya, yan dinadala mo naman ang tatapusin ko. Anong ibig niyong sabihin? Imaalis ko yan. Ipalalaglag mo. Hindi ako papayag na mabahiran ng hampas lupa ang ating pamilya. Tama-tama ang pwesto namin. Sa madilim na iskinitang ito malapit sa bahay ng animal. Sir Hilario, dito ba natin siya tatapusin? Akong sisintensya sa animal na yon. Magbantay ka lang. Sabi niyo eh. Ay, basa mo. Dumarating na siya. Oo nga. Ang hayop. Malapit na siya. Tawagin mo na. Tyron! Ha? Dali nga! Ogot? Sir Hilario? Bakit niyo ko inaabangan dito? Para maningil sa paglapastangan mo sa anak ko, walang yaka. Ha? Hudas ka. Binuntis mo pa ang anak ko. Nagkaranda po akong pakasalan siya, sir. Gago! Hindi ako bobo para tanggapin kang manugang. Ang dapat sa'yo, tapusin na. Ha? Baril? May baril kayo? Oo. At ito ang tatapos sa'yo. Sir Hilario, narito na po tayo. Oo nga. Ngayon, makapagpapahinga na ako. Sir, paano kung may magkaso sa inyo? Huwag mong intindihin yun. Kaya kong bayaran ng mga pulis na yun. Sige na. Buksan mo na itong pinto nitong kotse. Apo. Teka. Bakit maraming tao dito sa amin? Hilario! Ah, Hilario! bakit, Esmeralda? Ano nangyari? Wala na si Sheila. Wala na ang ating anak. Ano? Oh, Diyos ko. Oh, my God. Anong nangyari yun? Nung umalis ka, agad siyang nagtungo sa kwarto natin. Kinuha niya ang isa mo pang barel na nakatago. At saka niya pinaputukan ang kanyang sarili. God! Ang anak ko! Sheila! Sheila, bakit mo ginawa ito? Bakit? Hilario, Esmeralda, kumusta ang lakad mo? Nalaman mo ba kung saan dinala si Tyrone? oo. Saan? Saan napuntahan mo agad? Ayoko makulong. Nasa punerarya na si Tyrone. Bakit? Bakit nasa punerarya siya? Wala na siya. Hindi siya nakaligtas sa iyong barel. Hindi. Hindi. Hindi mo rin sila napaghiwalay. Magkasama na sila ngayon. Pero ikaw, makukulong ka lang. At tuluyang mawawalan ng pamilya. Diyos ko, patawarin mo po ako. Patawad. Masyado ko naging mapagmataas. Nalasing ka sa kaginawahan. Nakalimutan mo
na dati ka ring driver namin. Esmeralda, Pero inunawa ka ni Daddy. Nagmahalin mo ako. Bakit ikaw? Hindi mo nagawa yun sa ating kaisa-isang anak. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwenta! Menang, patawarin mo sana ako. Hindi ko sinadya ang pagpatay sa pamangkin mo. Sinungaling ka! Nagpakamatay na nga ang anak mo? Nakukuha mo pa rin magsinungaling? Menang, Kailan mo aamining ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito? patawad, Menang. Walang kapatawaran ang ginawa mo, Hilario. Habang buhay kang uusigin ang budi mo dahil sa ginawa mo sa pamangking ko at sa nangyari sa anak mo! Higit pa ring mapalad ang dukhang mabuti ang ugali kaysa sa mayaman sa kanyang panahon. Tulungan niyo po ako. Kailangang maialis ko na doon si Dayan. Paano? Tiyak naman nanagot kami. Pag nawala doon si Dayan. Kung narito lang sana si Sir George, mas magiging madali lang ang lahat. Ang kaso nga, nasa ibang bansa siya. Hindi po totoong nasa ibang bansa si Tito George, Aling Inday. Mang Onyok. Palabas lang niya yun. Upang malaya siyang makapag-imbestiga. At ngayong lumantad na kayo bilang testigo, mas magiging madali na ang lahat. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong dahil sa pagkagahaman sa salapi ay nagagawang kumitil ng buhay ng kanyang kapwa. At kapag yun ay naisakatuparan na, iniisip nilang sila ay nagtagumpay na. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Dayan sa ating dulang sa kanyang panahon. Sabi niyo, Uncle, hindi niyo ako iiwan. Oh, Pero bakit naalis kayo? Dayan, may kailangan lang akong askasuhin sa Amerika. 1 month pa lang na ililibing si Daddy. Hindi ko pa kaya, Uncle. Lalo na, hindi na ako tulad ng dati. Huwag kang mag-alala, Dayan. Hindi kita pababayaan. Pero Richard, Lagi akong dadalaw dito para malaman kong kalagayan mo. Salamat sa iyo, Richard. Ayan, Iha. Nangako ng boyfriend mo. At nakangako rin ako. Hindi ako magtatagal doon. Pagbalik ko dito, kukunin kita at ipagagamot. aasahan ko po ang pangako ninyo, Uncle George. Bakit po kayo nagpunta dito sa room ko, Tita Elena? May gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano po yun? Gusto ko lang malaman mo na simula bukas, ako na ang papalit sa iyo sa kumpanya. Tita, bakit naman po? Bakit? Dayan, 3 months ka nang hindi nagre-report sa office. Dahil nga sa pagkaka-aksidente niyo ng daddy mo, na naging dahilan ng kanyang pagkawala. At dahil sa hindi mo pagpasok sa office, tambak na mga dapat gawin doon. Hindi ka na nakakakita. Kaya hindi mo na magagawa yun.
Sino pa ba naman ang papalit sa iyo? Di syempre, ako. Dahil ako lang naman ang makapagbibigay ng malaking malasakit para sa kumpanya. I understand, tita. Oh, good. Pinahahalagahan ko lang naman ang naiwang kabuhayan ng daddy mo. Dahil napakahalaga niya sa akin. Siya nga pala, kukunin ko rin yung laptop mo. Po? But why, tita? Aba, to get all the records of our business. Hindi mo naman magagamit ang laptop dahil hindi ka na nakakakita, hindi ba? So, better give it to me. Pero, sabi ni Richard, maaari pa rin naman po akong makapag-laptop despite of my situation. Lalagyan ko lang daw ng talks ang laptop. Oh, iha. Saka mo na lang isip. Ang importante ngayon ay makuha ko ang kailangan ko para sa pagsisimula ko sa kumpanya. Aba, tambak na mga trabaho doon. Kaya ibigay mo na sa akin. And don't worry. Ibabalik ko rin sa'yo kahit ang posisyon mo sa company kapag muli ka nang nakakita. Kaya pala hindi mo nasasagot ang mga chat at tawag ko, Dayan. Dahil wala na sa iyo ang laptop mo. Pwede ko naman sanang masagot ang tawag mo dahil maaari akong magpatulong kay Aling Inday o kaya kay Mang Onyok. Kaso nga, kinuha na ni Tita Elena ang laptop ko. Dapat hindi mo ibinigay. Ayaw ko nga sana ibigay Kaya lang baka magalit sa akin. Kaya sinunod ko na lang ang gusto niya. Siguro naman, ibabalik din niya sa akin yun. Like what she said. Aba, dapat lang. Dahil gamit mo yun. Alam mo, iba talaga ang kutob ko sa madrasta mo. Para siyang walang concern sa'yo. Kaya nga ganun na lang ang lungkot ko nung umalis si Uncle George, Richard. Dahil kahit noon pa, hindi ko nakasundo si Tita. Sana bumalik na si Uncle George. Tawag niyo raw po kami, Senyora Elena. Oo, Inday. At ikaw, Onyok. Hindi ko kasi naibigan yung ginawa niyong pagpapatuloy kay Richard habang wala ako. Senyora, nobyo po siya ni Dayan. At saka, dati naman na po siyang bumibisita rito. Tama. Pero yon ay nang buhay pa si Cesar, ang daddy ni Dayan. At nung narito pa si George. Pero ngayon, wala na silang lahat. At ang pinakamakapangyarihan na sa bahay na ito, walang iba kundi ako. Kaya kung ano lang ang gusto ko, yon ang siyang dapat masunod. Naiintindihan niyo ba? Opo. Sa susunod na dumalaw uli rito ang lalaking yan, huwag niyong sabihin kay Dayan, sa akin niyo lang ipapaalam. Maliwanag? Senyora? Iyon ay kung gusto niyo magtagal pa sa trabaho niyo dito. Paano po kung malaman niyo ni Dayan at magalit sa amin? Oo nga po. Yung galit ko. Doon kayo dapat matakot. Hindi sa galit ng isang inutil. Masakit po pala ang ulo niya. Ay, oo, Richard. Yun ang sabi niya eh. Nagtataka nga ako sa batang yun. Mula na magkaroon ng kapasanan, naging irritable na. Mainitin ng ulo at lagi ba siya nakasigaw? Siguro po, dahil hindi pa niya matanggap ang mga nangyari sa kanila ni Tito Cesar. Siguro nga.
Hindi naman kasi talaga madaling tanggapin yun. Kaya nga, hinahabaan ko na lamang ang aking pasensya kay Dayan. Anak na rin naman ang turing ko sa kanya. Sige po, tita. Tatawagan ko na lang po si Dayan sa cellphone niya. Sige, iho. Tutuloy na po ako. Okay, mag-ingat ka. Hindi na kayo magkakausap, Richard. Dahil unti-unti ko siyang ilalayo sa'yo. Walang dapat maging sagabal sa aking mga plano. Hindi totoo ang sinasabi ninyo, Tita Elena. Hindi ako magagawa lukuhin ni Richard. Abay, ako man. Hindi rin ako makapaniwala, Dayan. Dahil mukha talaga siyang tapat at mabait. Pero kitang-kita namin ang amiga ko. Naku, nagsusubuan sila ng kasama niyang babae sa restaurant at nang umalis na sila, inakbayan pa niya yun. Sinungaling siya. Pinapaniwala lang pala niya ako na hindi siya nagbago kahit hindi na ako nakakakita. Ang sama niya. Kaya pag tumawag siya, huwag mo na siyang kausapin. At pag nagpunta siya rito, huwag mo na rin siyang harapin. Hayaan mo na ako na lang ang humarap sa walang hiyang lalaking yun. Narinig mo yun, Inday? Oo, Unyok. Naniniwala ka ba sa mga sinabi ni Senyora? Ay, hindi. Maaaring ginawa niya lang yun para mailayo si Dayan sa taong maaaring makapagtanggol sa kanya. Ay, kawawang Dayan. At lalo siyang magiging kahabag-habag kapag nagtagumpay si Senyora sa maitim niyang balak. Unyok, naging mabait si na Sir Cesar sa atin. Maging ang yumaong mami ni Dayan. Totoo yun. Kaya nga tayo nagtagal dito. Ito lang talagang si Senyora Elena ang napakasama. Gusto niyang masolong kayamanan ni Dayan. Ano kayang dapat nating gawin para matulungan si Dayan? Wala pa naman dito si Sir George. Handa ka na bang tulungan siya? Hindi ka na ba natatakot? Galit kay Senyora ang nararamdaman ko. At gusto ko mabigyan ng katarungan ang sinapit ni Sir Cesar, maging ang pagkabulag ni Dayan. Si Senyora Elena. Siya ang sumira ng preno ng kotseng ginamit ni Sir Cesar at Dayan. Nakita namin ni Unyok ang lahat, Richard. Bakit ngayon niyo lang po ito sinabi? Dahil natakot kami. Lalo na nang mamatay si Sir Cesar. Pero naaawa na kami kay Dayan. Dahil nararamdaman namin na siya naman ang isusunod na senyora. Napakasama po talaga niya. Aling Inday, naniwala po ba si Dayan sa paninirang ginawa ng kanyang madrasta sa akin? Siyempre, nasaktan siya. Iyak nga ng iyak eh. Tulungan niyo po ako. Kailangan maialis ko na doon si Dayan. Paano? Tiyak na mananagot kami pag nawala doon si Dayan. Kung narito lang sana si Sir George, mas magiging madali ang lahat. Ang kaso nga, nasa ibang bansa siya. Hindi po totoo nasa ibang bansa si Tito George sa Aling Inday, Mang Onyok. Ha? Palabas lang po niya doon upang malaya siyang makapag-imbestiga. At ngayong lumantad na kayo bilang testigo, mas magiging madali na ang lahat. Kuya George, kailan ka pa dumating? Hindi ka man lamang nagpasabi? Kriminal! Bakit mo ako sinampal? At tinawag mo pa akong kriminal? Hindi mo ba alam na maaari kitang idemanda dahil dyan sa ginawa mo? Ikaw ang may demanda na dahil sa pagpatay mo kay Cesar. Dahan-dahan ka na pagbibintang mo. Bakit ko ba patayin ang asawa ko? Mahal ko siya. Sinungaling! Alam ko ng lahat. May iba kang karelasyon. At kaya mo pinatay ang kapatid ko ay para masolo mong kabuhayan niya. Wala kang katibayan sa mga sinasabi mo! Umamin ang kalaguyo mo. At lumantad na rin para tumistigo laban sa iyo sina Inday at Onyok.
ang nakakita sa iyo na sirain mo ang preno ng kotse ng kapatid ko. Hindi! Sige, mga mong pulis. Kunin niyo ng kriminal na ito. Hindi! Wag! Napakasakit, Uncle George. Isa palang ahas ang pinakasalan ng daddy ko. Ahas na tumuklaw sa amin. Sana pala, hindi na lang nag-asawa si daddy. Sana nga, Iya. Pero nangyari ng lahat. Wala na tayong magagawa. Magpasalamat na lang tayo na ngayon. Mabibigyan na ng katarungan ang sinapit niyo ng iyong daddy. Dapat mabulok sa kulungan ng babaeng yun. Kailangan pagbayaran yun lahat ng kanyang mga pagkakasala. Tunay na hindi natutulog ang Diyos. Iginagawad niya ang kahatulan sa lahat ng nagkasala. Sa kanyang Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aba, tulog pa nga si Inay ah. Pero, bakit parang hindi na siya humihinga? At ang lamig-lamig ng mga kamay niya. Ay, Diyos ko! Patay na ba si Inay? handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Isang mahalagang konsepto nga ba sa buhay ng tao ang kagandahang loob? Kung saan nangangahulugan din ito ng lahat ng kabutihang taglay ng isang individual. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Berna sa ating dulang sa kanyang panahon. Kuya Lester, si Lola Rosing, bigla na lang nawala ng malay sa harapan ng bahay nila. Ha? Nasaan na ngayon ang lola? Dinala ng mga barangay tanod sa ospital. Tara, sunod tayo ron. Sandali. Kailangan malaman din ni Inay ang nangyari. Sasaglitin ko lang siya sa grocery sa may palengke. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Nay? Saan ba ako naroroon? Bakit ba kahit saan ako tumingin kulay puti ang paligid, ha, Berna? Nandito po kayo sa ospital. Tumaas po ang presyon niyo. Mabuti na lang at may nagdaang mga tanod ng oras na yun. Kaya naitakbo agad nila kayo dito. Oo nga. Natatandaan ko na. May bibili sana ako sa tindahan kanina. Nabigla na lang ako makaramdam na sobrang alinsangan. Pagkatapos, nagdilim na yung paningin ko. Bakit naman kasi po? Ayaw pa ninyo pumisan sa amin ng mga apo nyo. Para natitignan namin kayo. Nay, paano kung sa susunod na tumaas na naman ang presyon ng dugo ninyo at walang makakita sa inyo? Sabi pa naman ng doktor, nasa seryosong kondisyon na raw ang hypertension ninyo dahil nga sa edad ninyo. At iba naman ako magiging pabigat pa sa iyo, Berna. Hindi ka na nga binalikan ni Victor mula na magtrabaho sa Australia. Hayan, inampun mo pa si Noli na anak din niya sa ibang babae. Mabait naman po si Noli, Nay. At saka masipag mag-aral. Kaya hindi po ako nangihinayang sa itinutustos ko sa kanya. Isa pa, magkasundo po sila ng Kuya Lester niya. Pati sa kursong kinuha nila sa kolehiyo.
Pareho restaurant management ang pinili nila dahil pangarap nila makapagpatayo ng sariling restaurant pagdating ng araw. Basta ako, huwag mo na akong intindihin pa, Berna. Lagi ko nga hinihiling sa araw-araw. Sana, hindi na ako magising mula sa pagkakatulog. Ay, Yung bang iayao na lang ako sa mundong ito ng payapa. Nang hindi na ako makakaabala pa. Victor! Bakit sabi ng isang diaper ni baby eh? Yung ba ka naririnig? Ano yung cellphone mo dyan? Pindot ka ng pindot. Babae na naman yung kachat mo, no? Ang kumpare kong tanod sa barangay namin ang kausap ko. Ibinalita ang tinakbo nila sa ospital ng nanay ko dahil inatake ng hypertension. Eh bakit ba kasi nakikipagbalitaan ka pa kung kani-kanino? Kaya ka natutuntun ng kung sino-sino. Nanay ko ang pinag-uusapan dito. Pati ba naman sa nanay ko hindi ako pwede makibalita? Oo, kahit kanino. Pinutol mo na nga ang komunikasyon ko sa pamilya ko. Ngayon, pati ba naman sa magulang ko? Oo, hindi ka pwede makipag-usap kahit kanino. Kahit sino, lalo na sa asawa mo, sa mga anak mo, at kahit pa sa nanay mo nga. At lalo kung perang pag-uusapan, dahil sa amin lang ng anak mo, kulang ba yung kinikita mo bilang driver ng heavy equipment? Alam mo bang habang lumilipas ang mga araw, lalo ko lang napapatunayang ikaw ang pinakapangit na nangyari sa buhay ko rito sa Australia. Ah, ganon, ha? Talaga lang, ha? O dahil sa sinabi mo yan, lalo kong babatayan yung mga galaw mo, at lalo hindi ka na po pwede makipag-communicate sa sino mang pamilya mo sa Pilipinas. Tandaan mo yan! Wow! Ang bango niyang hinahalo mo sa kawali, ha, Noli? Kailangan masintensahan ko yan pagkaluto mo, ha? Nagpa-practice nga kasi ako magluto ng iba't ibang snacks. Gaya nga nitong cinnamon popcorn. Kasi nga, yayayain kita magtayo ng snack house. Doon sa bakanting pwesto na nasa gilid ng grocery ni Nanay Berna sa may palengke. Ba, magandang idea yung inaisip mo, ha? Swak nga na gawing snack house yung pwesto mo na yun. Dahil nandun na mismo magiging market natin. Oh, di ba? Kahit nag-aaral pa tayo, pwede na rin tayo magsimula ng maliit na negosyo ng pagkain. E di kapag nakagraduate na tayo, saka na tayo sumubok ng unti-unti sa pagtatayo ng restaurant. Gaya nga ng pangarap natin. Alam mo, Noli, hanga ako sa'yo. Dinadaig mo ako sa mga pagpaplano sa buhay. Yung bang pinangahawakan mo lagi ang mga layunin mo nang may pag-asa. Ang totoo, Kuya Lester, sa inyo ni Nanay Berna ako kumukuha ng lakas para sa mga pangarap ko. Naging napakabuti niyo sa akin. At pagdating ng araw, gusto kong suklian ang kabutihang ipinadama niyo sa akin. Para sa amin ni Inay, sapat nang maipasa mo rin sa ibang kabutihang nasimulan mo sa sarili mo. Sa ganung paraan, parang nakaganti ka na rin sa amin. bakit kaya tanghali na? Saradong-sarado pang bahay ni Inay. Samantalang alam ko, maaga siyang gumigising. Teka nga, makapasok na nga sa loob nang malaman ko kung bakit. Tahimik ang kabuuan ng bahay. Ah, sa kwarto niya. Baka naroroon nga siya. Apa, tulog pa nga si Inay, ah. Bakit parang hindi na siya huminga? At ang lamig-lamig ng mga kamay niya. Oh, Diyos ko! Patay na ba si Inay? Ang kaibigan! Ang kanyang cellphone mo! Bakit ayaw mo bigay sa akin, ha? Sino kausap mo, babae, no? Umamin ka! Parang
paano nakausap ko? Patay na ang nanay ko. Kaya pwede ba huwag mong guluhin ang pag-uusap namin? Ano? Uwi ka sa Pilipinas? Hindi ka pwedeng umuwi, Victor. Hindi ako papayag. Sa buong panahon ng pagsasama natin, ikaw lagi nasusunod, Mariette. Pero sa pagkakataong ito, ako na! At sa ayaw mo sa gusto, uuwi ako sa Pilipinas dahil gusto ko makita ang mga labi ng nanay ko. Hindi! Paano kung hindi ka na bumalik? Paano? Hindi mo na kami balikan ang anak mo! Hindi ko kayo pwedeng hindi balikan dito. Dahil dala-dala ko kayo sa konsyensya ko. Dahil tanggapin ko man o hindi, ikaw ang nangyaring karma sa buhay ko at hindi na kita matatakasan. Nangyari ang pinakahiling niya. Namatay siya ng payapa sa kanyang pagtulog. Napakalaki ng pagkukulang ko sa kanya. Marami akong sinayang na pagkakataon. Hindi ko man lang naibalik sa kanya ang pagpapahalagang inukol niya sa akin sa simula pa lang. Kahit kailan, hindi nabawasan ang pagmamahal niya sa iyo, Victor. Madalas, ikaw pa rin ang laman ng kanyang mga kwento. At ni minsan, hindi ka nawala sa kanyang alaala. Pero ako, Berna, anong klase akong anak? Hindi ko man lang siya nadamayan sa mga paghihirap na dinaanan niya sa buhay. Di isa man sa mga pangako ko sa kanya na magtrabaho ako sa Australia. Wala akong natupad. Alam ko naghintay siya na naghintay. Hinintay niya ako ng hinintay. Talaga po bang wala nang pag-asang magkasama pa tayo? Kahit Kung sa amin pong dalawa ni Noli, wala kayong dapat alalahanin, Day. Matagal na naming hinihintay ang inyong pagpapalik. Masakit man aminin na magkalayo-layo tayo. May mga bagay sa buhay ko na nang masira. Hindi ko na kayang buuin. Mga bagay na nang mawala. Hindi ko na kayang hanapin. tutulungan po namin kayo, Tay. Kung gaano man kahaba yung panahon na wala sa atin, pwede pa nating habulin yun. Kaya pa natin, Tay. Tama po si Noli. Lalo na sabik na sabik po kaming makasama kayo pagkalipas ng mahabang panahon. Lalo lang nadudurog ang puso ko sa mga naririnig ko sa inyo, mga anak. Napakabuti pa rin ang pagtanggap niyo sa akin. Sa kabila ng pagtalikod ko sa obligasyon ko sa inyo bilang isang ama. Pero, isa lang ang hinihiling ko sa inyo. Kahit hindi na tayo muling magkasama-sama. Ituloy niyo ang kabutihang nasimulan niyo sa inyong mga puso sa lahat ng pagkakataon. At huwag na huwag niyo nang uulitin alinman sa aking mga pagkakamali. Siguro nga, sa iyo ko huling hihingi ng tawad, Berna. Naging marupok ako. Hindi ko nalabanan ang mga tukso sa panahon ng paghahanap buhay ko sa Australia. Isa na lang ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon, Victor. Sa pamilyang iniwan mo sa Australia, sa kanila mo ituwid ang iyong mga pagkakamali.
sa kanila mo puna ng iyong mga pagkukulang. Kung meron mong dapat makadama ng iyong pagbabago, walang iba kundi ang bagong pamilyang binuo mo roon. Ang tanging hiling ko lang sana, sakaling doon man ako abutan ng kamatayan, gusto kong sa mga piling niyo pa rin ni na Lester at Molly maiuwi ang aking mga labi. Dito, sa tabi ng nicho ni Inay. Gusto kong dito rin ako mailibing. Sa ganong paraan, matatahimik ang aking kaluluwa. Sa ganong paraan, doon ko lang mapapatawad ang aking sarili saan man ako naroon. Pero ngayon, magkaharap pa rin tayo at may pwede pa akong humingi ng tawad. Berna, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Matagal na kitang pinatawad. Dito sa puso ko, Victor. Wala rin naman akong hiniling sa Diyos, kundi mapabuti ang buhay mo. Na sana palagi mong matagpuan ang kaligayahang hinahanap mo. Napakabusilak ng puso mo, Berna. Salamat. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat. Kahanga-hanga ang pagpapadama ng kabutihang loob na walang hinihinging kapalit at hindi kayang tumbasan ng anupaman. Isang dakila at banal na layuning maihandog natin sa ating kapwa sa kanyang panahon.